Magandang araw mga bata! Maaari po bang tumayo ang lahat para sa ating maikling panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang, at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na masigit namin kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Maaari na po kayong magsiupo. Ngunit, bago kayo maupo, maaari po ba na tingnan muna ninyo ang inyong mga paligid? Kapag po mayroon kayong nakitang mga kalat, maaari ba na pulutin ito? Pakikilagay muna ito sa inyong mga bulsa. Matapos ang ating klase ay maaari nyo na itong itapon sa tamang tapunan. Ngayon, maaari na po kayong magsiupo. Mayroon po bang liban sa ating klase ngayong araw? Magaling kung ganon. Bigyan nyo nga ang inyong sarili ng 3 bagsak. 1, 2, 3. Magagaling mga bata. Walang liban sa ating klase ngayong araw. Handa na ba kayo sa ating talakayin ngayong araw? Kung ganon, bago tayo pumunta sa ating talakayin, ay mayroon muna ako sa inyong ipapakita o ipapanood na isang maikling video. Nais ko na manood kayong mabuti sa video na aking ihinanda. Dahil matapos nito ay mayroon akong ihinanda na ilang katanungan para sa inyo. Ngayon mga bata, handa na ba kayo? Magaling kung ganon! Ngayon, heto ang video na inyong papanoorin. Ngayon mga bata, nagustuhan ba ninyo ang video na ating pinanood? Magaling kung ganon. Dahil dyan, mayroon akong ihinanda na ilang katanungan para sa inyo. Sino nga ulit ang nanalo sa race na ating pinanood? Tama! Magaling! Ang nanalo sa race na ating pinanood ay si Lay. Magaling mga bata. Sino naman ang pumapangalawa kay Lay? Magaling! Si Frenzel ang pumapangalawa kay Lay. Kung si Lay ang nauna, si Frenzel ang pumapangalawa, sino naman ang pumapangatlo? Si Junel. Tama mga bata. Kung si Lay ang nauuna, si Frenzel ang pumapangalawa, si Junel ang pumapangatlo, ilan naman kaya ang kalahok na naglalaro sa race na ating pinanood? 10. Magagaling mga bata. Ang mga kalahok na naglalaro sa race na ating pinanood ay 10. Magaling mga bata. Alam nyo ba na ang aralin natin ngayon ay may kaugnayan sa race na ating pinanood? Handa na ba kayong matuto mga bata? Magaling kung ganon. Kung ganon, buksan ang mga mata, talasan ng mga tenga, at makinig ng mabuti sa ating talakayin ngayong araw. Ngayon mga bata, kailangan ko ng 10 estudyante dito sa harapan. Kapag tinawag ko kayo, luminya kayo ng pagkakasunod-sunod base sa pagtawag ko sa inyo. Nagkakaintindihan po ba tayo? Magaling kung ganon. Jasmine Rain, Gilor, Katrina, Mirasol, Wendell, Ray Francis, Junel, Frenzel,
si Beverly, at saka si Lian. Ngayon, mga bata, sino sa kanila ang nasa unahang linya at ang may hawak ng number 1? Yes, Jasmine? Very good. Bigyan nga natin ng 3 bagsak si Jasmine. Tama. Si Rain ang una sa linya dahil siya ang may hawak ng number 1. Ngayon, kung si Rain ang una sa linya, sino naman kaya ang huli sa linya? Yes, Wendell? Tama. Bigyan natin ng 3 bagsak si Wendell. Si Lian ang huli sa linya dahil siya ang may hawak ng number 10. Magaling mga bata. Ngayon, kung si Rain ay una sa linya at si Lian naman ang huli sa linya, sino naman kaya ang may hawak ng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9? Tama, magaling. Ang mga natitira ang may hawak ng number na aking nabanggit. Ngayon, kung si Rain ang may hawak ng number 1 at siya ang una sa linya, sa tingin ninyo, ano kaya ang kanyang posisyon? Yes? Very good. Si Rain ay pang first. Magaling mga bata. Tama ang kanyang sinagot dahil si Rain ay pang first position sa linya dahil siya ang may hawak ng number 1. Also, first ay maaari ding isulat na ganito, 1 and ST. At ang ikasampung pwesto naman ay ganito, 10 at TH. Kagaya na lamang ng second na mayroong 2 and ND. Third, mayroong 3 and RD. Fourth, na mayroong 4 and TH. Fifth, na mayroong 5 and TH. Also, sixth, na mayroong 6th at TH. Seventh, 7 and TH. 8 and TH. 9 and TH. Ang salita at forma ng mga numbers na ito ay tinatawag na ordinal numbers. Ang ordinal numbers ay tumutukoy sa posisyon ng isang bagay. Kapag nilagay ko ang ST, TH, RD, at ND sa dulo ng number na hawak ng mga kaklase ninyo, ay maaari na natin itong tawagin na isang ordinal numbers. Tama. Naiintindihan ba ninyo mga bata kung ano ang tinatawag nating ordinal numbers? Magaling kung ganon. Ngayon, kung nauunawaan nyo talaga, mayroon akong ipapakita sa inyo at nais kong tukuyin nyo kung ano ito. Naiintindihan ba ninyo? Handa na ba kayo mga bata? Kung ganon, heto na at basahin natin. Okay, ngayon mga bata, meron tayong babasahin na kung saan mauuna muna si teacher, pagkatapos ko ay susundan ninyo ako. Naiintindihan po ba yon? Mabuti kung ganon. Ngayon, magsisimula na si teacher. Muli, susundan niyo si teacher matapos itong basahin. First, F-I-R-S-T. First. Second, S-E-C-O-N-D. Second. Third, T-H-I-R-D. Third. Fourth, F-O-U-R-T-H. Fourth. Fifth, F-I-F-T-H. Fifth. Sixth,
S-I-X-T-H. Sixth. Seventh. S-E-V-E-N-T-H. Seventh. Eighth. E-I-G-H-T. Eighth. Ninth. N-I-N-E-T-H. Ninth. Tenth. T-E-N-T-H. Tenth. Very good, mga bata. Ngayon, kayo naman ang magbabasa. Magaling, mga bata! Palakpakan nga ninyo ang inyong mga sarili. Ngayon, paano nyo naman babasahin ito? 1. Very good. Ngayon, babasahin muna ulit ni teacher, pagkatapos ay kayo naman. Nagkakaintindihan po ba? Magaling kung ganon. 1. O-N-E. 1. 2. T-W-O. 2. 3. T-H-R-E-E. 3. 4. F-O-U-R. 4. 5. F-I-V-E. 5. 6. S-I-X. 6. 7. S-E-V-E-N. 7. 8. E-I-G-H-T. 8. 9. N-I-N-E. 9. 10. T-E-N. 10. Magaling, mga bata! Palakpakan nga ninyo ang inyong mga sarili. Ngayon, alam na ninyo kung paano matutukoy ang ordinal numbers at ang numbers. Muli, ang ordinal numbers ay dinudugtungan ng ST, TH, RD, at ND sa hulihan ng bawat number. Talang ang number naman ay sinusulat sa ordinaryong sulat nito. Nagkakaintindihan po ba? Magaling kung ganon. Ngayon, mga bata, nais ko na maglabas kayo ng inyong sagutang papel at punan ninyo ang nawawalang ordinal numbers sa aking ipapakita. Handa na ba kayo, mga bata? Mayroon lamang kayong 2 minuto upang sagutin ang activity natin na ito. Maaari na kayong magsimula. Very good, class! Tapos na ba ang lahat? Magaling kung ganon. Ngayon, iwawasto natin ang inyong mga sagot. Ngayon, maaari ba na makipagpalitan kayo ng inyong papel sa inyong mga katabi at ating iwawasto ang inyong mga sagot? Para sa unang sagot. First, blank. Third, ano kaya ang nawawala? Yes? Tama. Ang nawawala ay second. Kaya ang sagot natin sa number 1 ay second. Magaling, mga bata. Ngayon, para sa pangalawang bilang, ano kaya ang sagot? Kung ang nakasulat ay fourth, fifth, ano ang susunod? Yes, Rain? Tama. Ang susunod sa fourth, fifth ay sixth. Tama. Ngayon, ano naman ang nawawala sa bilang na ito? Eighth, ninth. Ano kaya ang nawawala?
Tama, 7. Sa number 4, ano naman kaya ang hinahanap natin na sagot kung ang nakasulat ay third, blank, and fifth? Tama, ang sagot ay fourth. Ano naman ang nawawala sa blank, fifth, and sixth? Tama, fourth din ang nawawala. Sumunod, ano kaya ang nawawala sa first, second, and blank? Ano ang sagot na ating hinahanap? Third, tama. Ngayon, ano naman ang sagot sa ating hinahanap sa number 7? Yes, Jasmine? Tama, 7. Dahil ang nakasulat dito ay 5 or 5th, 6th, and 7. Ngayon, para sa number 8, ano kaya ang nawawala kung mayroon tayong 8, 9, and blank? Very good. 10th. Nawawala ang 10th. Kaya ang sagot ay 10th. Ngayon, para sa number 9, ano kaya ang nawawala kung mayroon tayong blank, second, and third? Tama, ang sagot ay first. Ngayon, para sa ating last number, meron ako ditong 7th, blank, and blank. Ano kaya ang kasunod ng 7? Tama, 8th and 9th. Magaling mga bata! Labis nga na nauunawaan na ninyo kung ano ang ordinal numbers. Maaari ba na bagyan ninyo ng palakpak ang inyong mga sarili? Ngayon mga bata, nais ko na isulat ninyo ang mga paborito ninyong pagkain at ilagay ninyo ang posisyon gamit ang ordinal numbers kung pang ilan ito sa pinakapaborito ninyo. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para gawin ito. Naiintindihan ba iyon, class? Magaling kung ganon. Maaari na kayong magsimula. Ngayon, class, tapos na ba ang lahat? Kung ganon, maaari bang pakipasa po paharap ang inyong mga papel na sinagutan at akin itong i-check matapos ang ating klase ngayong araw. Ngayon mga bata, para sa inyong ikatlong gawain, mayroon ako ritong ihinanda na gawain na kung saan itatapat ninyo ang wastong bilang sa wastong pangalan. Narito ang halimbawa ng inyong gagawin. Yan. Ngayon, sasagutan nyo lamang ito sa loob ng 2 minuto. At atin itong iwawasto matapos ninyong gawin. Tapos na ba ang lahat? Kung ganon, maaari bang magpalitan kayo ng papel upang iwasto natin ang inyong mga sagot. Ngayon, narito na ang mga tamang sagot at maaari nyo nang i-check ang mga sagot ng inyong mga kaklase kung ito ba ay tama o wasto base sa ating mga sagutang papel. Ano nga ulit ang lesson natin ngayong araw mga bata? Tama! Ito ay patungkol sa ordinal numbers. Paano nga ulit natin babasahin at isusulat ang mga numbers? Tama! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Magaling mga bata! Ngayon, paano naman natin babasahin at isusulat ang mga ordinal numbers? Magaling! Binabasa natin ito ng first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, and 10th. At atin itong isinusulat sa pamamagitan ng may mga kadugtong na letra na naaangkop na letra sa dulo ng kanilang mga numbers. Magaling mga bata! Labis nga na naiintindihan na ninyo ang ating aralin ngayong araw. Kaya naman, para sa inyong huling gawain, nais ko na isulat ninyo ang first, second, third,
4th and 5th sa ilalim ng mga litrato na aking ipapakita. Matapos nito, punan lamang ang patlang sa ibaba. Nagkakaintindihan po ba tayo? Magaling kung ganon. Maaari na po kayong magsimulang magsagot. Ngayon mga bata, batid ko na nauunawaan na ninyo ang ating aralin ngayong araw. Kaya naman, mag-iiwan ako sa inyo ng isang takdang aralin na kung saan ililista ninyo kung ilan kayong magkakapatid at isulat ang pagkakasunod-sunod ninyo. Isusulat ninyo ito sa inyong kwaderno at atin itong iwawasto bukas sa oras din natin. Nagkakaintindihan po ba tayo mga bata? Magaling kung ganon. Mayroon pa po bang tanong patungkol sa ating aralin ngayong araw? Magaling. Alam ko naman na naintindihan na ninyo ang ating aralin ngayong araw. Kung wala nang tanong, maaari po bang magsitayo ang lahat para sa ating pangwakas na panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na puno ng saya at kaalaman. Salamat po sa talinong ibinigay ninyo upang lubos naming maintindihan ang mga aralin. Salamat din po sa aming mga guro at mga magulang na nagbigay gabay at inspirasyon upang maging masaya at matiwasay ang araw na ito. Hinihiling po namin na bukas at sa mga susunod na araw ay muli ninyo kaming gabayan sa aming mga susunod pang mga aralin. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Paalam mga bata, hanggang sa muli nating pagkikita, mag-iingat kayo sa inyong pag-uwi.